thank you po. Grabe birthday girl, tapos na po. Patawarin niyo po ako sa boses ko. 2 linggo na po yan. Pero good morning po sa ating lahat. Pakibati naman yung mga katabi niyo. Good morning. Ayan. So, eto pong linggong ito is officially the last week of June. And we have been celebrating the Father's Day itong mga nakaraang linggo. Pero hindi ibig sabihin na tapos na po no, ang pagse-celebrate natin sa mga tatay natin. We always celebrate them. Amen po? Okay? So, going back po, no, napakaganda po ng series natin this month dahil mas nakita po natin hindi lang ang value ng earthly fathers natin, but most importantly, nakita natin ang Diyos as our Heavenly Father. Amen po ba? He is the Father who accepts, kaya naman we are fully adopted as children of God. He is the Father who stays, so He is permanently present. He is the Father who corrects with care, kaya ang disiplina niya ay hindi expression ng kanyang galit, kundi ng kanyang pag-ibig. Amen po? At kung mapapansin po natin, no, may isa pang bagay na malalim na hinahanap ng bawat anak mula sa kanilang ama. Okay? Hindi lang acceptance, hindi lang presence, hindi lang correction. Ang bawat anak ay naghahanap din ng affirmation. Pagpapatibay o validation. Sabihin nyo nga affirmation. Ayan, pero bago po muna yan, manalangin po muna tayo. Tayo po tayong lahat muli. Sige po, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa magandang araw na ito, Panginoon, na narito po kami. Naniniwala kami, Lord, na personal po ang mensahe mo sa amin ngayong araw na ito. Kaya, Lord, dalangin namin na buksan mo po ang isip namin, ang puso namin. Tanggalin mo po lahat ng distraction sa paligid namin in Jesus' name, God. And just fill this place with your holy presence, oh God. Thank you, Lord. We are excited for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po tayong lahat. Okay. Now, alam niyo po ba, according to research, no, I think nasa PowerPoint ko yan, pero hindi ko alam if okay na. Okay na po ba yung PowerPoint? Okay na. Okay. So, according to research in developmental psychology, ang mga salita daw ng mga magulang sa kanilang mga anak ay may long-term effect sa kanilang confidence, sa kanilang motivation at identity. In fact, ang isang study found that children who regularly receive praise and affirmation mula sa kanilang magulang ay nakaka-develop ng healthier motivational patterns at nagiging mas matibay sila sa buhay. So kapag nagsasabi ka pala ng magaganda sa mga anak mo, nagiging mas matibay sila sa buhay. Okay? At meron ding neuroscience study showing that positive affirmations ay nag-activate ng parte ng utak natin na associated sa reward, sa value at sa self-worth. In other words, our brains are actually wired na mag-respond sa mga magaganda o mga positibong salita. No? Sabihin, kapag sinasabihan tayo ng mga positibong validation o pagpapatibay, tayo po ay positively tumutugon doon sa mga positive na salita na yon. Okay? Kaya pala kapag nakakarinig tayo ng proud ako sa iyo, kaya mo yan, o mahal kita anak, may nangyayari din sa puso natin na parang nabubuhayan tayo. Okay? Unfortunately, maraming tao po ang lumaki na may pagkain sa mesa, may bubong sa ulo, may disiplina sa bahay, pero kulang sa isang bagay. Ang marinig ang mga salitang, anak, mahal kita, proud ako sa iyo. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, proud ako sa iyo. Okay? At kapag affirmation ang kulang, minsan kahit lumaki ka na successful ka, internally, parang may tanong ka pa rin na, sapat ba ako? Enough ba ako? May value ba ako? May natutuwa kaya sa akin? Diba? Kaya napakahalaga po ng role ng isang ama, hindi lamang bilang provider o protector, kundi bilang affirming voice sa buhay ng kanyang anak. Amen? Pero alam ko po na hindi lahat sa atin ay lumaki na may affirming voice sa buhay nila. Diba? Pero ang magandang balita po ngayong umaga ay ito.
Ang ating Heavenly Father ay hindi tahimik sa kanyang mga anak. Amen? Siya ay isang ama na nagsasalita ng buhay, ng identity, ng kagalakan sa atin. Amen po ba? Amen? Kaya ngayong umaga, pag-uusapan po natin ay ang Diyos bilang the Father who affirms. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, excited na ako. Ayan, pag natulog, gurutin mo. Okay ba yun? Okay, so we can find our text in Matthew 3 verse 17. Ang sabi po dito, "And behold, a voice from heaven said, 'This is my beloved Son, with whom I am well pleased.'" Para maintindihan natin ang bigat ng verse na to, bigyan natin ng konting background. Okay? So this was the time na binaptize po si Jesus ni John the Baptist at habang umaahon siya mula sa tubig, bumukas ang langit, bumaba ang Holy Spirit like a dove at sa pagkakataong iyon ay nagsalita ang Ama mula sa langit. Okay? Now at this point, hindi pa po, gusto ko malinaw to hindi pa po nagsisimula ang public ministry ni Jesus during this time. Wala pa yung sunod-sunod na miracles, yung healings, yung sermon during this time. Pero bago pa man ang lahat ng iyon, nagsalita na ang Ama mula sa langit at ang sabi niya, "This is my beloved Son with whom I am well pleased." Okay? Hindi sinabi ng Ama na, "This is my beloved Son because He healed the sick." Okay? "This is my beloved Son because He preached well." O because He performed miracles. Okay? Bago ang ministry, meron ng affirmation. Okay? Bago ang works, meron ng relationship. At ito po ay isang malaking pruweba na ang Diyos Ama po ay isang Father na nag-a-affirm po sa atin. Nagva-validate sa atin. Ibig sabihin, ang affirmation ng Diyos Ama sa kanyang anak ay nag-ugat sa relasyon at hindi sa accomplishment o hindi sa performance. So ano po ang dapat natin maintindihan unang-una? Number 1, the Father affirms identity first. Okay? Ang identity mo ay nakatayo sa kung anong sinabi ng Diyos Ama at hindi sa performance mo. Amen? Tandaan natin na during this time, katulad ng sinabi ko, wala pang Sermon on the Mount, wala pang Transfiguration, wala pang cross, wala pang resurrection. And yet, before Jesus performs a single public act of ministry, bumukas ang langit, and the Father declares, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." At binabago po nito ang lahat. Bakit? Kasi ang sinasabi po ng culture natin, magtrabaho ka hanggang matanggap ka. Ama? Mag-perform ka para mabigyan ka ng approval. Kung gusto mong magkaroon ng value, you have to earn it. But the Father says, tanggapin mo muna ang pag-ibig ko. Tanggapin mo muna ang approval ko. Kung tutusin, kung iisipin po natin, ano bang nagawa nating mabuti para iligtas tayo ng Diyos? Meron po ba dito? Sabi, ay, niligtas ako ni Lord kasi ang bait ko. Diba? Wala po. Anong sabi sa Romans 5:8? "But God demonstrates His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us." Diba? Sabi, while we are still sinners. Okay? Hindi sinabi na nung naging maayos tayo, naging successful tayo, Christ died for us. No. Ang sabi, while we were still sinners, doon dinemonstrate ng Panginoong, ng Diyos Ama, ang matinding pag-ibig niya. Amen? Marami pong tao ang lumaki na sinusubukan makarecover sa mga salita na never nilang narinig. Yun bang hanggang ngayon devastated sila kasi hindi nila narinig yung mga salitang, "I love you, I'm proud of you, sapat ka, okay." Ano yun? Ikaw lang, sapat na. Yung mga ganon, no? O minsan naman, nakakarinig ka ng ganon, pero kapag may achievement ka lang, di ba? Kapag nag-succeed ka lang, only kapag merong naging proud sa'yo. At dahil dito, maraming tao ang may invisible burden na siguro kung mas ginalingan ko lang, siguro kung naging mas maganda ako, kung mas naging mayaman sana ako, kung mas naging mabuti sana ako, baka mas maraming tumanggap sa atin. No? Kaya ang daming Kristiyano ang lumayo kasi feeling nila hindi sila tanggap ng Diyos, para bang pumalpak sila.
Pero tulad ng tanong ko kanina po, no, ano nga bang nagawa natin mula umpisa? Diba? Lahat naman po ay grasya ni Lord. Amen po ba? At binabago niya tayo araw-araw. Pero bakit ganun mag-isip ang tao? Why? Kasi ito po ang tinuturong sistema ng mundo. Mag-perform ka muna, makakatanggap ka ng approval. I-achieve mo muna, then makakatanggap ka ng pag-ibig. Mag-produce ka muna, then makakatanggap ka ng affirmation. But when it comes to Matthew 3, we discover na iba ang takbo ng kingdom ng Diyos. Actually, naging series po natin yan. Kung maaalala nyo yung Salungat sa Daloy, makababalikan nyo po yan sa YouTube natin. No? So going back, in Matthew 3, ang Diyos Ama ay nagbigay ng affirmation bago yung assignment. Okay? May identity before ministry. May acceptance. Diba? Kaya ikaw, hindi ka nagsaserve dahil magaling ka. Binigyan ka kasi ng identity ng Diyos. Amen? Now, bakit nagmamatter itong moment na to? Kasi sa Jewish culture, ang blessing and affirmation ng isang ama ay may matinding significance o value. Okay? Ang blessing ng isang ama ay hindi lang siya emotional or sentimental, kundi ito ay nagbibigay ng identity sa anak. Kapag may blessing ka ng father mo, dun mako-confirm ang mana mo. Okay? O kung saang pamilya ka belong. At makikita natin yan throughout Scripture, di ba? Isaac blessed Jacob. Jacob blessed Ephraim and Manasseh. Moses blessed Israel before his death. Okay? Itong mga blessing na ito nagsha-shape ng generations. So when the Father publicly speaks from heaven, hindi lang ito basta encouragement. Ito po ay declaration ng identity. Nakuha po natin? So, in Matthew 3, God is publicly presenting His Son before Israel. At sinasabi niya, this is the one, this is my beloved Son. Actually, ang word po na beloved dito sa Greek, ang ibig sabihin ay dearly loved, treasured, cherished, okay, and uniquely precious. Galing din sa word na agape, yung God's covenant love. Siya ay kinalulugdan ng Ama. Siya ay lubos na mahal at itinatangi ng Ama. Okay? At yung salitang well-pleased sa Greek ay eudokeio, meaning to delight in, to take pleasure in, to approve joyfully. Hindi ito hindi ito reluctant na approval o yung parang napilitan lang na approval. Hindi yung okay naman siguro siya, 'di ba? Pwede na. Diba? Sabat na siguro ang ginagawa niya. Hindi po ganyan nung sinabi ni God na well-pleased, ha? Ang Ama ay nalulugod sa kanyang anak. Ang Ama ay nagagalak sa kanyang anak. May saya sa tinig ng Ama habang sinasabi niya, yung this is my beloved Son with whom I am well-pleased. Bakit importanteng maintindihan niyo muna ito? Dahil po ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Kung paano po siya nagmahal noon, ngayon, ganun din po siya magmahal ngayon. Kaya naman, God is affirming you today. No? Hindi mo man narinig sa earthly father mo, o sa parents mo, o sa mga mahal mo sa buhay na may halaga ka, God wants to affirm you today, may halaga ka at mahalaga ka. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, mahalaga ka. You are here. Pinili ka hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mabuti ang Diyos. Sa ating Diyos po, hindi conditional ang affirmation. Ang religion, sasabihin sa'yo, mag-obey ka para tanggapin ka ng Diyos. No? Pero sa gospel, in Christ, tanggap ka, kaya sumunod ka. Malinaw po? Magkaiba po yun, no? Hindi mo kailangan magsimula sa striving o pagpilit na magkaroon ng halaga. Dahil ang gospel nagsimula sa grasya at pag-ibig ng Diyos. Hindi niya sasabihin na, you'll make me proud kapag graduate ka, pag naging successful ka. Diba? Sasabihin sa'yo ng Diyos, no? Iba-iba magsalita si Lord eh. For those who belong to Christ, the Father says, you are my child. You belong to me. You have been adopted into my family. Una ang identity bago ang assignment. Una ang belonging bago ang responsibility. Amen? Kaya kapag minsan dumadating kayo sa frustration at gusto nyo pong ma-encourage, balik po kayo sa Word of God. The best affirmations ay nasa Bible.
ay nasa Word of God because the best affirmation is from God. Huwag po ninyong hanapin sa iba. Huwag niyong subukan kitain kung ano ang matagal nang binayaran ng Diyos. Amen? Hindi mo kailangan mag-hope na one day sana may magmahal sa'yo kasi matagal na pong meron. Amen? Matagal na po tayong iniibig ng Diyos. At kung dumarating ka sa punto na napapagod ka na sa ginagawa mo kasi feeling mo hindi ka na-appreciate, remember, nakita ka po ng Diyos. No? God sees you, He appreciates you, and He affirms you. Hindi dahil sa performance mo, kundi dahil sa identity na binigay sa iyo ng Diyos. Amen? At kung mapapansin niyo po in Matthew 3:17, hindi lang basta inisip ng Ama ang identity ni Jesus. Hindi niya lang ito naramdaman sa kanyang puso. Hindi niya rin ito itinago sa langit. 'Di ba? Ang Ama ay nagsalita at hindi siya bumulong. Hindi niya sinabi ito ng palihim o patago. Binuksan niya ang langit. 'Di ba sabi sa verse, binuksan niya ang langit at ipinahayag niya ito ng malakas para marinig ng lahat. This is my beloved Son with whom I am well pleased. Bakit? Alam niyo po mga parents po, mga daddy, mommy, hindi lang po kayo tinawag para iparamdam sa anak niyo kung gaano sila kamahal, kundi para ipahayag din ito sa iba. Ang identity na hindi binibigkas ay kadalasang identity na pinag-aalinlangan. Kaya po pala dapat sinasabi natin sa mga anak natin, mahal kita. The same way, ganun din ang mga anak sa mga magulang. Mahal ko po kayo. No? At ang Diyos Ama ay hindi nag-iwan ng pagdududa sa puso ng kanyang anak tungkol sa kung sino siya. Kaya dadalhin tayo nito sa pangalawang bagay, no? The Father speaks identity loudly. Ipinagsisigawan niya. Ipinagmamalaki niya. No, tulad ng sinabi ko kanina, hindi binulong ng Diyos ang affirmation niya in private. In fact, may isang buong libro nito. Halinaw po? He speaks from heaven. Everyone hears it. Why? Dahil ang identity ay hindi ginawa upang manatiling palaisipan. So the Father wants His Son na pumasok sa ministry na sigurado sa kung sino siya. At gusto po ng Diyos na harapin natin ang mundo na malinaw sa atin kung sino tayo. Amen? And immediately, alam niyo po after ng Matthew 3, syempre Matthew 4, di ba? Sa Matthew 4, pumunta si Jesus sa wilderness, nilapitan siya ni Satanas. At ano ang first attack? Ano sabi ni Satan? If you are the Son of God, kita niyo yung style ni Satanas, no? Ina-attack niya yung very words ng Diyos. Kasi kakasabi lang ni God the Father eh. Diba? You are my Son. This is my beloved Son. Ang unang attack ng demonyo, if you are the Son of God. No? So yung temptation ay hindi patungkol sa tinapay. It was about identity. Baka yung iba dito hindi na kumakain ng tinapay. It was about identity. Are you really who God says you are? Ikaw ba talaga yan? Totoo ba yung sinabi ng Diyos? At yan din exactly ang nangyari in Genesis 3. Di ba? Tinanong, sinabi ba talaga yan ni Lord? Di ba? Sabi kay Eve, sinabi ba talaga yan? Di ba? Uunahin ng kaaway yung identity mo. Dahil kung ano ang pagkakakilala mo sa sarili mo, yun ang magiging behavior mo. Okay? Kaya ang gagawin ng kaaway, lilituhin ka niya. Mahal ka ba talaga ng Diyos? Tanggap ka ba talaga? Napatawad ka ba talaga? Diba? Eh, ang dami mong kapalpakan. Totoo bang may nagmamahal sa'yo? At kung namumuhay ka, naisip ka ng isip na wala kang kwenta, then pang walang kwenta ang ipapamuhay mo. Ang magiging behavior mo. Kung nabubuhay ka na ang tingin mo, mahal ka lang ng Diyos kasi mabait ka, huwag kang magulat na mapapagod ka at parang ang hirap-hirap mag-serve. Dahil sa totoo lang, mahirap pong magpakabait na mag-isa. Mapapagod ka. Diba? Kasi nagsaserve ka galing sa thinking na kailangan mong pagtrabahuhan ang pag-ibig ng Diyos. Walang security, walang rest, walang assurance. But God has been affirming His love for us since the beginning.
Mula umpisa pa lang, pinapatunayan na po ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Noon pa man, matagal nang ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Araw-araw pinapaalala niya. At kung babasahin mo ang salita ng Diyos, maiintindihan mo at hindi ka nahahanap ng affirmation sa iba. Kasi malinaw sa'yo kung sino ka sa Diyos. From creation, sinasabi na ni Lord that He has made everything good. Diba? Genesis 1 paulit-ulit, and God saw that it was good. At nang nilikha niya ang tao sa kanyang larawan, hindi niya sinabi na patunayan mo muna ang sarili mo para mahalin kita. Binigyan niya muna tayo ng kanyang larawan. Kaya nga we were made in His image. Bago niya ibinigay ang anumang assignment mo, trabaho mo, ministry mo. Okay? Ganito rin ang sinasabi sa Jeremiah 31:3. I have loved you with an everlasting love, therefore I have continued my faithfulness to you. Pansinin niyo po everlasting love muna bago faithfulness. No, ganito rin ang sabi sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. Habang makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos, hindi nung maayos tayo, hindi nung deserving tayo, habang makasalanan pa tayo. Amen? At pakinggan natin ang sinasabi ng Ama sa 1 John 3 verse 1. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. Hindi sinabi ni John na baka maging anak tayo ng Diyos. Hindi rin sinabi na magiging anak tayo kapag sapat na ang performance natin. Ang sabi niya, and that is what we are. At yun tayo. Hindi ka nagsaserve para mahalin ka ng Diyos. Nagsaserve ka dahil matagal ka nang minahal ng Diyos. Amen? Kung kaya ni Satanas na utuin ka, na questionin ang identity mo, then kaya kanyang impluwensyahan kung paano mamuhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang uto-uto. Na? Kaya church, malakas pong ipinagsisigawan at dinedeklara ng Diyos Ama ang identity mo, ang halaga mo. Matuto lang po tayong pakinggan ng Diyos. Matuto po tayong bumalik sa Word of God. Kaya ang daming believer, hindi naman sila nagsastruggle dahil kulang sila sa kakayanan eh. Nagstruggle sila dahil kulang sila sa tiwala sa Diyos at sa mga deklarasyon ng Diyos sa buhay nila. Kung naniniwala ka na inabandono ka, then you will live anxiously. Lagi kang anxious. Kung naniniwala ka na unwanted ka, then constantly, hahanap ka ng validation. Laging kailangan marinig mo, magaling ka. Pag hindi ka nasabihan magaling, ay wala na, ayoko na, di na ako magpipreach ulit sa susunod, last na to. Pagbaba ko, wala nagsabi, ang galing mo mag-preach galing mo mag-pray galing mo mag-lead Wala na, titigil ka na. Diba? Pag naniniwala ka na rejected ka, lagi kang defensive. Diba? Kaya meron tuloy dito, laging galit. Laging kala mo inaaway. Kasi may rejection na nararamdaman eh. Nagiging parang defense mechanism nila yon. Kasi na-reject ako noon eh. Ito. Pero alam niyo po sa Diyos, hindi po kayo rejected. Okay? If you know you are loved by the Father, lahat yan mababago. Amen? Bakit po? Number 3, the Father's affirmation produces security. May mga tao na ang takot nila ay assurance ng pagmamahal ng Diyos ay pwede mag-lead daw sa kayabangan o arrogance. But Scripture teaches the opposite. Ang mga secure na tao, hindi nila kailangan patunayan ang sarili nila. Ang gumagawa po nun ay mga insecure. Di ba po? No? Si Jesus, He never fought for recognition. Hindi niya hinabol ang palakpak ng tao at hindi siya nag-manipulate ng public opinion. Bakit? Kasi kilala niya kung sino siya. He did not need earthly validation because He already possessed heavenly affirmation. Amen? Likewise, bilang mga Kristiyano, hindi po natin kailangan buuin mag-isa ang value natin. Dahil tayo po ay dapat namumuhay sa value na binigay ng Diyos sa atin through Jesus Christ. Ano pa ba ang sapat na pruweba ang kailangan mo para maintindihan mo na mahalaga ka, kundi ang pagdanak ng dugo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo.
para sa atin. We were bought with a price. At dahil binili tayo with a price, tinubos tayo ng Panginoon, then secured po tayo. Amen? Kaya church, sana po hindi tayo constantly nagsisik ng affirmation o approval ng tao sa paligid natin at yun ang gawin nating pundasyon ng pagpapatuloy. Sana nagpapatuloy tayo kasi malinaw sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Pag ang tinig ng Ama na, ang pinakamalakas na boses na pinakikinggan mo sa buhay mo, hihina na yung palakpak ng mundo and I tell you, mas magiging mapayapa ang buhay mo. Parang kapag may maingay sa paligid, di ba? Hindi tayo makakonsentrate sa ginagawa natin kasi ang dami nating ibang naririnig. Di ba? Alala ko po sa trabaho kasi merong umuso yung, alam niyo po yung kay Alex Gonzaga, yung ikaw. Narinig niyo mo ba yun? Naku, ang mga ka-work ko po, pag nag-work kami, lagi silang gumaganon, ikaw. Ang ingay, hindi ako makakonsentrate. Hindi ako makapagtrabaho. Kaya minsan ang ginagawa ko, minumute ko sila para di ko sila marinig. No? Minsan ganon, pag ang ingay ng mundo, i-mute nyo na. Tanggalin nyo na ang ingay eh. Diba? Hindi ka makapag-focus. Tanggalin lahat ng maingay sa buhay na nakakasira sa identity mo. Go back to the Word of God. Si Lord ang magbibigay ng confidence sa iyo because He is the Father who affirms. Maraming sinasabi ang mundo, pero anong sinasabi ng Diyos? You are my beloved. Diba? Matthew 3:17, you are my child. 1 John 3:1, you are chosen. 1 Peter 2:9, you are accepted in the beloved. Ephesians 1:6, you are forgiven. Ephesians 1:7, you are a new creation. 2 Corinthians 5:17, you are my workmanship. Ephesians 2:10, you are holy and blameless. Ephesians 1:4, you are my temple. 1 Corinthians 3:16, you are the light of the world. Matthew 5:14, you are the salt of the earth. Matthew 5:13, you are more than conquerors. Romans 8:37, you are my friend. John 15:15, you are an heir with Christ. Romans 8:17, you are a royal priesthood. 1 Peter 2:9, you are never forsaken. Hebrews 13:5, you are precious and honored in my sight. Isaiah 43:4, you are engraved on my hands. Isaiah 49:16, you are fearfully and wonderfully made. Psalm 139:14. And you are my treasured possession. Exodus 19:5. Amen? Ang daming maganda. Ilan lang po yan sa affirmation ng Diyos sa'yo. Bakit importante yung sasabihin ng iba kaysa sa sinabi ni Lord? Marami pang iba. Tingin ka lang sa Ama. Makinig ka lang sa Kanya through His Word. Amen? Okay. So last Friday po, nag-birthday po ako. At ano na po ako, 28. Charing. 31 na po ako, no? At nung birthday ko po, nakatanggap po ako ng maraming affirmations na talaga namang nakaka-encourage po sa akin. At yun po ay galing sa mga tao at appreciated ko po yun, no? Parang nakakapawi po ng pagod. May mga letter, may mga messages. Kaya naman sa totoo lang, dapat po no, maging appreciative tayo. Hindi lang pag-birthday. Na mag-affirm pa tayo. Pag may nakita ka maganda, sabihin mo. Diba? Okay? But anyways, receiving those affirmations, na-lift yung spirit ko. Diba? How much more kung makatanggap ka ng affirmation mula sa Diyos ng langit at lupa? Sa ating Diyos Ama. Amen? Imagine that. Pag naramdaman mo na God delights in you, mababago ang pamumuhay mo. Bakit? Because number 4, the Father's delight changes how we live. Okay? Tingnan natin in Zephaniah 3 verse 17. Sabi dito, the Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. Okay? Maraming Kristiyano na bubuhay na ang iniisip nila ay tinotolerate lang sila ni Lord. Naisip niyo na ba yun? Tinotolerate na lang ako ni Lord. Dinitiis na lang ako ni Lord eh. But Scripture says, God rejoices, God sings, He delights. Imagine that. Yung Creator ng universe, inaawitan niya yung mga redeemed people niya. Okay? Not because perfect tayo, but because we belong to Him. Yan ay covenant language.
Para mas maintindihan natin, tignan natin yung context ha. Ang book of Zephaniah ay primarily ay isang book of judgment. Kino-confront po ng Diyos ang mga kasalanan ng Judah. In-expose niya yung idolatry, nirebuke niya yung complacency, in-announce niya yung disiplina, nadidisiplinahin niya sila, yet after judgment comes restoration. After wrath comes mercy. After exile comes redemption. And suddenly, sa verse na ito, makikita natin ang isa sa most tender pictures of God. Ulitin ko kinokorek ni Lord yung kasalanan nila. Pero ang sabi ni Lord, He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. Amen? Kaya sana wag natin tignan ng Diyos na para bang tuwing umaga, sinasabi niya sa atin, ay, nakagising na naman tong isang to. Titiisin ko na naman. Hindi po ganon ang pinapakita sa Scripture. The Bible says, God rejoices, God delights, God sings. No, it's another day with my child. Parang vlogger lang na, good morning. Today is another day with my child. Parang ang sarap-sarap isipin yun, no? Grabe ang delight, ang galak ng Diyos sa mga taong redeem niya. Hindi dahil perfect tayo, pero because sa Kanya tayo, we belong to God the Father. Amen. Ito ang lengguwahe ng isang ama na nagagalak sa kanyang mga anak. In fact, yung Hebrew word dito na rejoice is gil. Okay? It carries the idea of exuberant joy, rejoicing the celebration, spinning or leaping with gladness. Ganun mag-rejoice si Lord. Tumatalon-talon pa. Grabe, sobrang saya niya. Sobrang nagre-rejoice siya. Hindi ito cold approval This is overflowing delight. Yung affection ng Diyos sa'yo, yung pagmamahal ng Diyos sa'yo ay active at joyful. Amen? At yung phrase na He will quiet you by His love contains the Hebrew verb charash. Okay? Ibig sabihin to be silent, to calm, to bring to rest, to quiet turmoil. Kaya ang ganda ng image. Parang ganito yung image yan. Pinapatahimik ng Diyos ang mga takot natin sa pamamagitan ng pag-ibig niya. Diba? Dami natin takot, pero pag naramdaman yung pag-ibig ni Lord, pinapatahimik ni Lord lahat yon. Pinamakalma niya ang anxiety natin sa presensya niya. He speaks peace over hearts na pagod ng subukang patunayan ang mga sarili nila. Diba? Marami po kasing believers na bubuhay sila na may maingay na puso. Maingay sa shame, maingay sa comparison, maingay sa insecurity, maingay sa fear na they are never enough. But the Father says, be still, you belong to me. My love is greater than your fears. My grace is greater than your failures. My declaration over you is stronger than your condemnation. Amen? Kaya nga there is no condemnation in Christ. Bakit? Si Jesus, alam niyo si Jesus perfect, no? Deserving ng affirmation. So, paano tayo? Diba? Pastora, binigay ni God yung affirmation niya sa kanyang anak because Jesus was perfect. Paano tayo? The answer is, natanggap natin ang affirmation ng Diyos because we are united in Christ. Kuha natin. Okay? Dahil tinanggap ni Jesus ang parusa na dapat sa atin, tinanggap naman natin ang acceptance na only Jesus deserved. Malinaw? Dahil pinasan ni Kristo ang condemnation natin, natanggap natin ang righteousness niya. Kaya ang sabi ko sa live group ko kahapon, hindi nyo naman na-achieve ang righteousness Ni-receive nyo ang righteousness. Tinanggap nyo. This is why Paul writes in Ephesians that we have been adopted as sons through Jesus Christ and have received grace in the beloved. Everyone united to Christ by faith shares in that acceptance. Yan po ang gospel. Nakuha po natin, anak ka ng Diyos and He is affirming you now. Ganyan po magmahal ang Ama natin sa langit. Amen? Okay? Hindi dahil binababa ng Diyos ang standards niya, pero dahil na-fulfill na ni Jesus ang standards na yon. Amen? As 2 Corinthians 5:21 says, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. And as Romans 8:15 declares, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father.
Okay? Di ba? Napansin niyo yung order? Hindi servants na sinusubukang maging anak. The gospel says, you are family because of Christ. Now, mabuhay ka na parang pamilya. Amen? Hindi po ina-affirm ng Diyos ang rebellion natin. Hindi po niya ina-affirm ang sin natin. Ina-affirm niya po yung new creation na ginawa niya through Jesus Christ sa atin. Amen? Bakit ko binibigyan din ito? Kasi yung affirmation ng pag-ibig ng Diyos, ang pinaka-the best na affirmation. Ano man ang sabihin ng mundo, malinaw ang identity mo sa Diyos dahil matagal niya na itong dineklara sa buhay mo. Kaya ang tanong, saan mo kinukuha ang identity mo? Sa trabaho ba? Ang tanong ko nga kahapon sa live group ko, kung mawala ang trabaho mo, sino ka? Diba? Sa achievements mo ba? Paano kung mas maraming achievement yung iba? Sa failures mo ba? Paano yan? Yan na yung buhay mo? Diba? From ministry, paano kung walang makapansin sa service mo for God? From relationship, what happens kapag na-disappoint ka ng karelasyon mo? From social media, ano mangyayari kapag wala ka ng viewers? No? Ang boses na pinaniniwalaan mo ay ang magdidikta ng buhay na ipapamuhay mo. If you believe the voice of failure, mabubuhay ka ng talunan. If you believe the voice of comparison, magiging insecure ka. If you believe in the voice of performance, mapapagod ka. But if you believe the Father's voice, magiging secure ka. Amen? The Father says, you are mine. You have been bought with a price. You have been adopted into my family. You belong to Christ. Maaaring marami sa atin ang nabubuhay na sinusubukan nating i-earn yung mga salitang never natin narinig. Kaya nagper-perform tayo. Kaya hanap tayo ng hanap. But I tell you po, listen to the voice of God. Amen. Today, He is affirming you. You are loved by the Father. No, He is so proud of your progress. He delights in you. Amen. Kaya naman ngayon, no, tapos na po tayo. Kaya naman ngayon, tayo po tayong lahat, no, encourage po natin kayo na let's just worship God. Alam niyo po, noon pa man, matagal na po tayong ina-affirm ng Diyos. Matagal na po niyang napatunayan ang pag-ibig niya sa atin. Ang problema po natin, hindi tayo naniniwala. Di, pastora, naniniwala naman ako. Ganyan. Pero kung totoong naniniwala ka, hindi mo hahanapin yan sa iba. Kaya minsan, kahit magkasakitan tayo sa loob ng simbahan, nagsistay tayo. Bakit? Kasi ramdam natin yung pagmamahal ng Diyos. Amen? At gusto ni Lord na mahalin din natin yung mga katabi natin. Mamaya after ng service, no, i-affirm niyo yung mga tao sa paligid niyo. Ganda mo naman, ganda na hair mo today. Mga ganyan. But right now, no, mag-worship muna tayo sa Panginoon. Let's appreciate God. Let's appreciate His goodness. Let's appreciate His love for us.